Okay, so ngayong araw ay pag-usapan natin paano ba magpares ng mabilis lalo na pagdating sa ibon. So dito makikita natin, meron ako ditong pinagpapares. So ito ay bagong pinagpapares natin. Ang naging problema lang natin dito, masyadong aggressive yung cock natin. To the point na hindi lang ito yung gusto niyang parisan. Pati yung hen natin dito sa kabilang cage ay gusto niya rin parisan. So isa ito sa mga na-encounter ng siguro ng ibang mag-iibon natin. Ito ay problema ng cock, problema ng ibon natin. At ngayong araw, yun ang gagawin natin. Susolusyonan natin. Paano natin mapagpapares ang ibon kung sakaling ganito yung cock natin, masyadong aggressive sa ibang ibon. So yan, yun yung gagawin natin. Uumpisahan natin yan sa pagsiset up ng ating cage. So kung ang divider ng ating kulungan, lalo na kung double cage, ay ganito, ito ay isang problema na mahirap solusyonan, ano? Kasi unang-una, ang ibon natin nagkakaroon ng chance na makipag physical contact sa kabilang ibon na nandun sa kabilang cage. Minsan makikita natin yung cock natin sinusubuan yung hen doon sa kabilang cage, which is nawawala sa focus at sa concentration ang dalawang pares para sa kanilang mga partner. So para masolusyonan yan, ang setup ng cage na gagawin natin ay katulad nito. So dito ang ginawa ko sa cage natin, syempre double cage, pero ang nakalagay sa divider ay salamin. O yan, so itong salamin natin, ito ay kinuha lang natin sa sirang refrigerator natin. At parang sinukat, saktong-sakto yung sukat nila, no? So salamin yung ginamit natin dito. So ano ba yung kagandahan kapag salamin yung nakalagay dyan? Unang-una, nakikita yung ibon, nakikita yung dalawang pares. Kaya lang, hindi sila nakakaroon ng chance na makapag physical contact. Hindi pwedeng masubuan nung cock dito sa kaliwa yung hen doon sa kanan. So nababawasan yung interaction ng ibon doon sa ibang ibon. At the same time, mas nakakapag-focus yung dalawang pares natin o dalawang ibon natin sa isa't isa. So yung isa sa mga solusyon na po pwedeng gawin natin para mas mapabilis yung pagpapares natin. Kung wala naman kayong salamin na katulad nito, pwede din naman na ang gawin nyo ay tumabas kayo ng plywood at yun yung ilagay nyo dyan, ano? So napakainam nito, most especially kung ang ibon ninyo ay galing sa baklas. Ibig sabihin, meron silang dating kapares na binago natin yung pares nila sa susunod na clutch. Okay, so yun lang ang gagawin natin, ha. So iwasan natin na magkaroon sila ng physical contact sa ibang ibon. Kung sakali naman na meron kayong ibang kulungan na hindi double cage na katulad nito, at meron kayong single cage katulad nito, pwede din naman na dyan nyo siya ilagay, ano? Pagka ganyan yung ating kulungan, syempre mas nakaka-focus ang dalawang ibon. So katulad nito, no? So focus lang sila sa isa't isa, wala silang iniintindi na ibang ibon. So yun lang, maging ano lang siguro tayo, maging creative lang din tayo and productive pagdating sa pagsiset up ng kulungan at the same time sa pag-analyze ng ugali ng ating mga ibon. So hindi naman lahat ng ibon ay aggressive, hindi lahat ng cock ay gustong pumare sa ibang ibon. So meron lang talagang mga ilang ibon na ganun yung behavior. So para masolusyonan, so ganun lang yung gagawin natin. So yun lang, sana may natutunan kayo and God bless sa lahat. Thank you.